Kako, masyado kayo short na. Anyway, so nag-imbita na naman sila. Opo. Pero, bago nagsalita si Presidente Duterte na hindi siya attend, ako po'y tinatanong na, sabi ko, kasi ano rin bang ipapayo ko? Sabi ko, unang-una, hindi ko pinapayuhan yun. Abogado yun eh. Magaling yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na siya dapat umattend. And I gave 4 reasons why. Number 1, it's a waste of time, money. Unang-una ako si Presidente Duterte, hindi naman mayaman yan. Pag pumupunta yan ng Maynila, may insurance yan. Merong secure. Dahil entitled siya. Meron siyang staff. O magpapamasahe pa, tapos titira pa rito. Kakain pa. Ilang araw pa. At the same time, kako, waste of time and money din sa taxpayer. Kasi hindi naman kailangan. Bakit hindi kailangan pumunta? Nasabi niya na ho lahat ang dapat niya sabihin eh. Yun na nga. In fact, pati yung hindi tinatanong sa kanya, sinasagot niya na eh. At sumuko na nga ang mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito. Gusto hanggang umaga tayo. Tapusin na natin. Pangatlo ako, kung sa tingin niyo meron siyang kasalanan, bakit pa kayo nag-iimbestiga? Hinusgahan niyo na nga eh. Bakit di niyo na lang i-file ang kaso? Yun ang mga dahilan ko. Kung sa inyo, kung kayo yan. Kung ako yun. At yun din ang ginawang dahilan ni Presidente. Ano, sumulat? Sumulat siya. Di ba? Yun ang nakalagay eh. Lahat na naging dahilan ko para sa kanya, yun din ang naging dahilan niya. Kaya nagkatugma kaming dalawa. Eto na. Yan. Bakit biglang nagbago? Bakit biglang pupunta na siya? Paano naman hindi? Kung baga, sabi niya nga, masyado na silang makulit sal. Sabi, hindi na sila nakikinig ng katwiran eh. Gusto nilang pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin pagtakot ako. Di ba, nag-press ko siya. I don't give a plank. Sabi niya, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako. Kaya lang, kahapon ba siya nandito, bigla naman kinasil. Tinan mo yung mga... At talagang prepare na siyang pumunta bukas. Kasi nga nandito na siya kahapon pa eh. Hindi naman nung nakarating sa kanya, sabi ni Kong Ace, may nag-text sa akin, reporter. Sabi ni Kong Ace, sinagot yung, kasi sabi ko, pagkatapos yung kakong minanduhan siya, mando nga ang ginagawa niya dahil inaasar niyo na ng gusto eh. Kinakantyawan niyo. Sinasabi niyo pang takot. Kaya nagpunta na siya, sabi nga ni Presidente Duterte, para matapos na yan, magkaalaman na kami kung anong gusto ba nila at sige, punta na ako. Tapos biglang kinancel din yun. Wala man kayong notisya. Walang sabi na... Ang sabi ng Kong Ace, nagpadala raw sila. Pero kailan nyo pinadala? Pinadala niya, at pinadala nyo kanino? At kaninong address? Hindi niya alam eh. Sabi ko, hindi naman sira ulo niya, pupunta rito na wala naman palang pupuntahan. Kaya, sabi ni Presidente Duterte sa akin, punta tayo bukas. Kahit walang hearing? Kahit walang hearing. Gusto kong malaman bakit kayo nag-cancel. At saka, gawin na natin. Nandito na ako eh. Tapos niyo kung patapos niyo kung hamunin ng hamunin. Pupunta ako. Tsaka, gawin na natin 10 days. Marathon hearing, di na ako alis dito. So yun po ang breaking news sa Atty. Sal. Kahit walang pagdinig bukas ng Quadcom, pupunta ang Pangulong Duterte sa Kamara. Pupunta. Sabi niya sa akin, punta tayo bukas. Para sabihin natin sa kanila, ako ready, ako nandito, pinapunta niyo ako, nasaan kayo? At saka kung wala kayo, gawin niyo natin 10 araw, sige, para hindi na ako masyadong magasto, sabi niya. Nako. Paano ito? Kung halimbawa, pagdating niyo bukas doon, wala palang mag-entertain sa inyo. I'm sure meron mag-entertain. Kaya kakausapin lang namin, ano bang gusto niyo? So, patutunayan niyo lang na talagang kayo ay willing na pumunta sa Kamara de Representante. Kaya ang problema, ito namang isang congressman nila doon, yung isa sa mga, ang grammar nakakayamot, yung mahilig magsabi ng with regards. Walang ang with regard, Congressman. Diyos ko ka naman, paulit-ulit na lang kayong dalawa eh. Anyway, biro mo sabi ba naman, ginawa yan si Presidente Duterte. Talagang nambubudol. Porket cancelled sa kadarating, napakawalang iya talaga. Baliktad. Binabaliktad pa ngayon. Kayo nga nag-cancel eh. Hindi nga alam eh. Yun ang istorya. Nako, matindi ho ito. So ngayon po, ano ang meron pa bang mga gagawing legal na hakbang? Well, kayo po, bilang dating Presidential Legal Advisor po ng Pangulong Digong, Atty. Sal.
ano bang, kami naghihintay lang, kaya nga pupunta eh. Pero ang sigurong magandang liwanagin natin sa programa nyo, yung mga sinabi niya doon sa Senado na pinipilit nila, binabago nila, they're taking him out of context. Opo. Binabago nila yung mga salita niya. Gaya nung sinabi niya. Isa-isahin natin. Una, ano yung Sabi niya, binago? sinabi niya, I have a death squad. Naku! Death squad. Inamin! Aha. Ang problema ho sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng presidente. Pinapaliwanag niya. In fact, ang una niya sinabi, death squad is being loosely used. Yun dapat yun nabigyan ka na ng warning na yung death squad ginagamit loosely. Kaya nung sinabi niya nga, I have a death squad, he was using it loosely. At pinaliwanag niya kung bakit. Sabi niya, alam niyo, magaling ako mag-intriga. Galing ako sa cyber. Kaya ako naging presidente. Ginagawa ko, iniintrigo ko yung mga kriminal. Kaya nagpapatayan sila. Kaya in that sense, mga death squad ko yan. Kasi hindi na kailangan na yung mga pulis ko ay mang-aresto. Sila na. Tapos kung lalabanan, sila ang papatay. Kaya sila mismo ang death squad ko. So ang ibig niyo sabihin dito, hindi tinignan yung konteksto. Hindi niya. Kaya mabuti pa ito si Coco Pimentel. Sabi niya, we have to listen to the entirety ng kanyang sinasabi. Kasi may sasabihin siya, una, babaguhin niya sa pangalawa. Tapos babaguhin siya sa pangatlo. Kaya hindi mo malaman kung alin mo doon. Kung ibig sabihin, either nagbibiro yan or hindi natin siya naiintindihan. Yun ang una. Yung pangalawa, yung sinasabi niya, kasi di ba yung senadora doon, pinagpipilitan niya na, anong sabi niyo, Mr. President? You are assuming full and legal responsibility. Sabi niya, yes. So are you now admitting that you're responsible for the killing of Lian? Hindi sabi ni Presidente, hindi naman po pwede yun. Kasi yung krimen, hindi mo pwedeng i-transfer yung criminal liability sa ibang tao na wala naman siyang kinalaman. Hindi, ba't sabi niyo, legal responsibility. Teka muna, kaya pinaliwanag niya ni Presidente. Yung aking assuming responsibility, policy yun. In other words, my policy is war on drugs. So, hindi niya sinabi exactly, pero ang ibig niya sabihin, I'm putting the success or failure of this drug war on my shoulders. If it fails, then ako ang sisihin nyo, walang iba. Inaako ko yung kabiguan ko. Pero sinabi nyo legal responsibility. Well, mali yung intindi. Ang ibig kong sabihin, palibasa, hindi kasi abogado. Ang ibig sabihin nun, under the Constitution, yung pangunahing tungkulin po ng presidente ay bigyan ng proteksyon at pagsilbihan ng mamamayan. Kasama ho doon, na pag may ginawang kalokohan ang mga opisyalis ng gobyerno, mga pulis in connection with the drug war, trabaho niya, tungkulin niya na iusigin yung mga tao. At yun naman ang ginawa niya. Yes. So, yung when sinabi niya nga, yung legal responsibility, I did it. Dinimanda ko sila. Nakakonvict nga tayo eh. Ano pa bang gusto niyo? Paano? Pero pinagpipilitan kasi nga gusto nilang siraan ng Presidente Duterte. Yun lang yun. So, well, ang problema kasi sabi nila, hindi namin anya malaman kung kailan seryoso at saka kung kailan nagbibiro ang Pangulong Duterte. At saka yung pinupunto nila, Atty. Sal, na under oath anya yan, hindi anya natin pwedeng sabing nagbibiro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Whether Atty. Sal. Opo. alam po niyo, natatawa ko dun sa argumento. Whether it's under oath or not, you should know whether one is joking or not. In other words, you're under oath na nagjo-joke. Anong mali dun? Di ba? Under oath ako, pero nagbibiro ako. Sabi ko nga doon sa artikulo ko sa Manila Times noong Monday, ano ba ang response doon sa sinabi niyang, yan, mga death squad yan, isa, dalawa, tatlo, mga general na yan. Yung mga general, Hindi ba nagtawanan sila mismo, nagtawanan din ang gallery, at ang sabi nila, nagbibiro lang si Presidente. Ibig sabihin, kung matino yung pag-iisip nyo, alam nyo, nagbibiro siya doon. Kasi yung mga susunod yung mga
mga payag. Sinasabi niya, ang instruction ko sa kanila, arrestuin nyo, dalhin nyo sa kulungan. Pag naglaban, at barilin. nanganganib ang buhay nyo, ayaw kung bangkay kayong darating nga dito, naman, patayin nyo. Wala rin nung masama doon. Yung sinasabi nila, but he encouraged them to shoot, that is not a crime. Ikaw ang criminal, sabihin ko sa'yo, sige, barilin mo ako at nang mabaril kita. Is that a crime? It's not a crime. Nako. Excited. Pero talagang frustrated si Presidente Duterte. Hot na hot siya kagabi, tinawagan niya ako eh. Sabi niya, pag-enter ka na ng appearance mo ha, ikaw ang abogado ko rito, si Delgado doon sa'yo, Davao. O talagang laban na tayo. Hindi, nayayamot ako dyan sa isang kongresistang yan eh. Takot daw ako. Sino yun? Sino pa? Sino pa? Sino yun? Pagkalanan nyo. Tsaka ang sabi niya, naglulukuhan lang ba tayo dito? Ilang beses namin kayo inimbitahan tapos hindi pala kayo pupunta eh. Yung problema sa kanya, hindi niya iniintindi. Ang unang imbitasyon, ang sabi ni Presidente, may masama ang pakiramdam ko. Bigyan niyo ako ng panahon. After a while, in between the first invitation and the second, nagsalita na siya. Kaya may reason na siya. Ano pa bang gagawin ko dyan? Nagsalita na ako sa inyo. O siguro, kung matuloy man yan at darating siya sa susunod na inireset nila, siguro ang gagawin niya, uulitin niya at paliliwanag niya uli. Sabi ko nga, wala ka nang ginawa kundi magpaliwanag, paulit-ulit na nga eh. Pero talagang ang target nila, ikaw, saka si Inday Sara. Political lang yan. Makakatulong sa kanilang re-election bid. Di ba? Makakatulong o makakasama? Makakatulong kasi, hindi ba publicity good or bad? It's good. Ang problema, ang publicity na nagagalit ang tao, baka hindi sila abutin sa botohan. Parang hindi iboto ng tao at Rizal eh. Sorry na lang sila. Pero if you notice, yung mga miyembro ng Kongreso, mga bagong muka. Oo nga, mga bata ngayon. Hindi mo napansin? Hindi kilala eh. Kaya this is their opportunity to claim notoriety, not popularity. Kaya gagawa sila ng, yan, yung kaibigan nyo. Yan na. Ay, nako. Pero yung naman, yung sa statement ni Colonel Garma, Attorney Sal, yung sinasabing ang nag-utos ukol doon sa reward para doon sa mga pagpatay, anong sagot ng Pangulong Duterte hindi po ba sinabi niya, nagsisinungaling niya, walang reward. Ba't mga siya magre-reward? Trabaho nila yun. Alam po niyo, ang tanong, bakit nagpumirma ng ganon? Alam niyo, nung umpisa pa lang, sinabi ko na either pre-measure yan o may konsiderasyon yan. And I think, totoo nga pala. Bakit? Alam niyo kung nasa Sigarma ngayon? Nasa US nga rin po eh. Exactly, na-release na. At kasama yung anak na may sakit. Sa tingin ko, yun ang konsiderasyon. I-release ka, tulungan ka namin yung anak mo may sakit. Yun ang reason. Ang problema, bigla namang hinuli ng immigration officer ng US sa utos naman daw ng DOJ. Yun po ang latest ngayon. Siguro, sasabihin ng mga, tinulungan ka na namin. Iba ng ahensya yan. Ibang DOJ na yan, hindi na kami yan. Pero paano kung mag-iba ng linyahan, ng testimonya? Di magsasalita na yan. Sigurado. Lalabas na totoo. Para nung kay Colonel Grijaldo. Di parang tama pa rin sa pantao ko, Nelson. Di ko halimbawa, kung ako si Colonel Garma, ang sabi ko sa akin, kukunin yung anak ko eh. Di ba? Na ilalayo sa akin, kukunin daw ng DSWD. Tapos yung aking yaman daw ay iimbestigahan mabuti nila. Ang nangyari, sumunod na lang siya kung ano ang gustong sabihin ng mga miyembro ng Quadcom. Di ba? Kaya kawawa naman. Kawawa. At saka napansin natin, di ba, nung nagsasalita siya, binabasa yung affidavit niya, umiiyak siya eh. Which means, hindi ka naman iiyak. Hindi basta iyak lang, attorney. Hindi ka naman maghahagulol kung yun sa kalooban mo. Kaya, anong tawag doon? Tim-tim sa kalooban mo. Pero talagang kontra eh. Parang iba yung damdamin kaysa dun sa message nung binabasa. Kaya nga, ilang beses pinaulit, di ba? Pangalawa, tingnan nyo tingnan nyo yung affidavit niya. Sinasabi niya na tinawagan daw siya. Tapos lilika daw ng isang malaking proyekto. Pero tingnan mo yung timeline, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya presidente. Kasi May of 2016, wala nga siya sinabi kung nahalal na ba siya o maghahalalan pa lang. Pero May, hindi pa siya nakapanumpa. July. June 30 pa eh. July. Bakit ka naman gagawa ng gano'n? That's one. Another thing,
nung sinabi niya na nag-create ng task force para yung sinasabi niya kung ano ng mga detalye ron, mapansin mo, doon sa isang paragraph, sabi niya, I was invited to join the task force, but I declined. Hindi, tinanggihan ko kasi wala akong karanasan sa ganung uri ng trabaho. Oh, kung wala ka palang karanasan, dati kang police director ng Davao, ibig sabihin you were not involved. So if you were not involved, paano mo masasabing may nalalaman ka sa mga sinasabi mo ngayon na drug war, may reward and all that? Ibig sabihin, hearsay. At pagdating doon sa mga susunod na paragraph, sabi po sa akin ni Leonardo ganito. Pinarating po sa akin ni Leonardo ganito. Ibig sabihin, talagang puro lang galing sa ibang tao, hindi sa personal na knowledge mo. Kaya, pag yun po yung ginamit mo, kahit sa hukuman, hindi tatayo yun. Kaya hindi ako nag-warning, sinasabi nila na dadalhin namin sa ICC o didalhin nyo, it will never stand in court. So yun na pala, yung punto na yun, sa ICC na sinasabing, well, di ba meron silang complaint doon sa ICC na mukhang ang nangyayari sa Quadcom ay para bagang nagkakaroon ng mga buhay na tao, mga statement para patibayan yung complaint nila sa ICC, attorney. Nakapile na. Pero ang problema ho doon, yung transcript sa Quadcom, kahit na sa Senate, will never validate any claim na may extrajudicial hearing. Tingnan nyo, hindi ba yung lahat na resource person doon may unang gagawing affidavit? Opo. Tapos magre-retract bago babaguhin na naman. Hindi pa pwede yun. Pwede pa yung gano'n. Madalit sabi, hindi ka panipaniwala, hindi credible yung mga pahayag nila doon. So hindi na pwede i-extract yung yung... Hindi, kahit na nga i-present mo yun sa court, hindi bibigyan ng halaga ng hukuman yun. Hindi, baka naman iba hindi ka panipaniwala. Baka ibang pamantayan ng ICC, attorney Sal, hindi sa sa mga proper. Kung sa politika. Kaya nga tayo umalis eh. Di ba? Katunayan, ako ang nag-advise yan as Presidential Legal Counsel. In-advise ko na, umalis na ho tayo dyan. Ayun. Attorney Sal, saglit lang. Hindi muna kayo ng mainit na kape. Babasa lang kami ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Pero ulitin mo muna yung box. Ang ating tanong... sa mga nakikinig ng radyo. At saka para kay Attorney Sal na rin, sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Kayo, Attorney Sal, anong opinion niyo doon? Kaya kinansel? Natakot ba sila o ano? Walang ibang pwedeng conclusion maliban doon eh. Ganun po ba? Kasi sabi nila, takot yung presidente nga po, nandito na nga. Ba't yun yung kinahan? Ba't kayo umurong? Yun na nga. Saka, even as you, wala silang binanggit. Nakita ko yung letter nila eh. Wala silang binanggit kung bakit kinakancel. Ayusin daw yung mga Anong ayusin? Ayusin daw Pumili daw ng testigo. Kailangan daw interviewin. yung betting process daw ata nila, yung mga harap na Ang sabihin mo, maghahanap sila ng testigo para siraan si presidente. Ngayon wala. Wala pa siguro ngayon. Hindi pa darating. Kaya, Pang-kontra. Parang gano'n. Tignan natin ang mga reaksyon sa Facebook. Opo, Carlos Calwit ng Antipolo. Opo, natakot sila kaya need gumawa ng bagong script. Patricia Ortega na nakasakay sa jeep. Attorney Sal, ano ang gusto nating mensahe sa ating mga taga-subaybay? Ang dami ho natin nanonood ngayon, mukhang nabigla rin sila sa pagdalaw nyo sa aming palatuntunan sa ganang mamamayan. Kasi nga, ang alam ko live, kaya ako nagpunta rito. Malapit na kasi ako rito, nandiyan lang ako sa Marikina eh. Opo. Kung nalaman ko lang Pwede phone patch. Pwede pa lang phone patch. Mas maganda nga anyway, mas maganda yung live. ang masasabi ko lang ang mga tao, kailangan maging assertive kayo. At saka kailangan, huwag lang tayo sa text o sa salita. Pag lumabas ang Presidente Duterte, lumabas din kayo. Kasi doon makikita ang suporta niya. Kaya bukas marami daw pupunta ron kahit na hindi tuloy. Nandun sila. Sa batasan? Kahit hindi tuloy ang hearing. Kasi pupunta si Presidente. Kaya bibigyan daw siya ng suporta. Ganun po Sa pong araw, si Pangulo doon? Hindi, yun ang i-request niya. Na marathon hearing. Marathon hearing para hindi na ako nyo pabalik-balikin dito. Nandito na rin lang ako, sabi niya. Pwede niyo bang sabihin kung anong oras? Baka ang ating mga kababayan ay nag-aabang din. Alas 10 ng umaga kami pupunta nun. Ayun. Anyway, magpapaalam na po ako. Meron pa akong isa. No problem. Bahala, ayoko na sa politika. Parang yun ang context noon. Okay. Ayaw niya, I don't want to run after them. Tapos na ako dyan eh. Iba naman, iba na lang.
Yun ang context na. Ayun. So hindi niya, kasi ang parang ang dating, Parang ang dating, hindi na sa tatakbo. hindi na sa tatakbo, ipapasa na niya kung sino man ang kalaban niya. Hindi. Run after them pala. I will not run after them. Let others do that for me. I'm retired already. Tapos na ako dyan. Sabi niya, pagod na ako dyan. Ganun pala yun. So hindi po sa umaatras sa pagtakbo niya bilang mayor ng Davao City. Hindi ako kagaling ng isang kongresista. Atras ng atras. Si Abante ata yan. Akala ko parang abante ng abante. Oo. Nako. Nagagalit. Mga kaibigan. Actually, mga kaibigan ko yun. Oo nga po. Alam niyo naman natin, ano? Yan ang mga yan O yung kaibigan mong bombasta. Hindi yan ako. Yung sa Santa Rosa. Oo. Ano na raw siya ngayon? Nag-google na lang daw po ata. Puro Google na lang. Google. Opo. Kailangan mag-google siya ng grammar. Kumusta ang kalusugan ng Pangulo? Mukhang malakas siya ngayon. Lalong-lalo na kung may mga magagandang dalaga sa likod niya. Talagang malakas ho yun. Yan ang kanyang vitamin. Pareho. Lalo na pag nandiyan si Ma'am Hanilet. Opo. Talagang lalong bawi. malakas. Sa may bawi. Hindi kayo mapagalitan ni Pangulo. Pero ano ba issue doon? Halimbawa, nagiging issue ngayon, Atty. San, yung pag-oath tsaka hindi pag-oath sa mga pagdinig ng komite ng Kongreso. Kayo, anong pananaw niyo doon? May punto naman si Inday Sara. Ang imbitasyon yung sinasabi niyo na resource person. Wala naman kayo sinasabing witness. Ang rules niyo, yung witness, susumpa. Hindi naman ako witness. Ba't ako susumpa? Tama, baguhin nila ang rules. Abogado yung kausap eh. Opo. Ang problema kasi, alam niyo ba, ang nagsabi nito, abogada sa loob ng Kongreso. Sabi niya, Attorney Sala, alam mo ba, there are ilan bang kongresista? 200. Parang 300 plus po. 314. Mga ganon. Alam mo, out of 300 something, there are only 10 lawyers, members of Congress. Nasyak ako. Naloko na. 10 lang? 10 lang daw sila. 10 lang. Biro mo yun? 10. Baka iba doon, hindi pa nagpa-practice talaga. Definitely. Di ba ba? Kasi yung kausap ko, hindi rin nagpa-practice. Yun na nga, naging abogado lang talaga. Iba talaga kapag nag-practice. Pero ang Pangulong Duterte, nung humarap po sa Senado, nag-oath naman siya, Atty. Sal, di ba? Nag-oath din siya sa Senado. Di ba? Kasi tinanong naman siya, pwede ka ba magawa? Wala namang problema. So walang, kasi di ba yung sa part naman ng pangalawang Pangulo na hindi siya nag-oath dahil nga sa nasabi. Base doon sa imbitasyon kasi. Tinitingnan niya yung imbitasyon. Hindi naman nila masagot. O hindi na nga siya nag-oath. Anyway, sige po, basa pa kami ng mga reaksyon at Atty. Sal, at para tayo ay may lakad pa pala kayo, no ha? Sabi ng ating mga Facebooker, opo, takot po ang Quadcom, Roger Hidalgo. Oo, natakot ang Quadcom kasi hindi pa handa. Script nila, Junard Cabahog Barte from Imus, Cavite. Opo, natakot kasi bakit matagal uli ang hearing. Will si Coro Oropesa. Opo, takot ang namayani sa Quadcom, Rosendo Entena. Takot po ang Quadcom, Michigo Arbues. Takot, Joey Balano. Sa YouTube naman tayo, takot ang Quadcom, Hedelita Calonia. Takot po, Dennis Tiger. Yan. Takot po sa Sodoy Star. Takot po, Janet Mosquera. Yes. Josie Alegio from Davao City. Ayan. Atty. Sal, ano ang gusto niyong imensahe sa ating mga taga-subaybay ngayon bilang kayo na pala, kayo ang kukuning abogado ni Pangulong Digong sa pagharap niya sa Quadcom? Sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance as one of his lawyers. Okay. Si Attorney Delga sa Davao, ako raw dito. Ang gusto kong sabihin, kasi may narinig ko sa inyo kanina, parang baka gustong marinig ng taong bayan. Narinig ko. Kasi dati daw, ang tawag sa Quadcom ay Wadcom. May narinig ako. Ano na ngayon? Quadcom. Ano na ngayon? Ano na? Dito, ang kakalat sa reactions natin ay mukhang duwagcom na raw. Reaction nila yun ha. Hindi ako, binabasa ko lang. Ba't sinisipa mo ko? Naging duwagcom na raw ata. Matatapang kasi lalo pa naman itong si Kong Karams. Ako'y hanga ako sa tapang nun Atty. Sal Sabi ko nga sa aking programa, you are challenging the wrong person.
Kasi he will engage you. Pupunta yan doon, matino at magalang sa inyo. Pero pag babastusin nyo ron, he will engage you. He will give you what you're looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, come to the right place. Ayun. Ano tayo? Resulta na tayo? May isa pang break. Resulta na? Wala na, diretso pa tayo. Yan, resulta na po ng ating Vox Populi. Zero. Sa tingin ninyo, ang ating tanong ay, sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng dating Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Ang nagsabi ng opo, natakot? Naku, Atty. Sal, 100%. At wala pong nagsabi ng hindi man lang natakot. Ano ba naman ito? Parang ating mga reactors Atty. Sal, salamat po ng marami sa biglaang pagdalaw niyo sa amin. Maraming salamat din. At sana, Jen,